Okay, mga kaibigan, manunod na naman po tayo ng balita galing po sa ating Pinas News Insider. Ito ang title, Malaking good news ito. Yari na si Tamba. Si Baksikilay. Papalitan na ni Marcoleta, Senate President. Yan. Patanong ho lahat ng yan at patungkol dyan ang ating mga balita for today. Galing sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan. At eto na, simulan na natin. Reaction, video, and opinion. I-play na po natin ito. Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Matapos manalo sa pagkasenador, si Rodante Marcoleta ay usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y posibleng rigodon na mangyayari sa Senado, pagbabalik sesyon ng mga dating senador at bagong senador. Kaya naman panawagan ng taong bayan na sana'y bumaba na lang sana raw sa pwesto ang kasalukuyang Senate President at ipalit ang bagong senador na si Rodante Marcoleta sa... Paano kaya bababa yan? Bida-bida yan no? Bida-bida yan hindi pinirmahan, tapos pinalaya yung kinontempt. Alam naman na nagsisinungaling. Tapos pinakuha ulit, ipapakulong, ano ulit doon, ibabalik sa contempt. Tapos 2 days lang. Hindi aalis yan, bibida-bida yan. Sa akin lang, matatalinong tao to, pero hindi mo alam kung bakit hindi nila naiintindihan kung nagsisinungaling o hindi yung kinontempt Kaya ako, wala akong bilib dyan. Kay Cheese nung una, akala ko okay na Pero ngayon, anak ng teteng. Puro lang din puro lang din kwento to Puro pabida, no? Kanyang pwesto. Gaano kaya katotoo Opinion ang lang balitang yan, ito, mga kababayan? Huwag silang magagalit. Dahil totoo naman, bida-bida yan Biruin mo, okay na kinontempt na, di ba? Wala yan si Cheese. Palitan yan. Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Pinas News Insider. Isang magandang balita. Rodante Marcoleta, isa ng ganap na senador, minahal at binoto ng buong Pilipinas matapos pagtulungan ng mga kapwa niya kongresista at tanggalin sa kanyang mga komite sa Kongreso. Sa wakas, nagwagi na ang inapi at posible di umanong maging susunod na Senate President ng Senado. Ayon pa sa patanong na online post ni Optic Politics sa kanyang official FB page, magkakaroon ng bagong Senate President sino na tila sinagot agad naman ito ng marami sa ating mga kababayan. At ayon pa sa kanila, mga posibleng favor kay Marcoleta to become Senate President: Bato, Bongo, Aimee, Camille, Mark Villar, Tia and Alan Cayetano, Ligarda Villanueva, Mig Subiri at Bam Aquino. Ba't hindi kasama si Risa Ontiveros? No, dapat kasama yan si Risa Tatakbo rin daw yan Tatakbo ba yan? Teresa? May vote for Marcoleta, abogado matalino. Okay naman si Senator Bongo, kaso mahinahon magsalita. Bagay dyan si Sir Marcoleta. Para yang nasa Senado, madagdagan ang memory nila na tuyo na. Palitan si Quezon, ang papalitay ang matalinong senatorial candidate na si Kong Dante Marcoleta. Alam nyo nung tinanong nung about sa kuryente, kung paano mapapababa o paano malulutasan, malulusutan o malulunasan yung kuryente, yung pagmahal, ganyan, bla bla bla. Di ba hindi nga nakasagot si Tito Sen? No hate tayo kay Tito Sen love natin din yan. Eat bulaga, di ba? Pero sabi niya ng ganun, di daw niya napagandaan yung tanong. Pero si Sir Marcoleta sinagot ng dere-derecho yung patungkol sa problema sa kuryente. Hindi natin sinasabing si Marcoleta ang solusyon sa problema sa kuryente. Pero kasama siya sa pwedeng, kumbaga by chance. Kasi alam niya kung paano gawin. Siguro pwede niyang kausapin yung mga kapwa niya senador para paghandaan yung mga ganung bagay. Pero eto, mukhang haharap muna sila sa impeachment. Pagaling sa batas, may tapang
at paninindigan. Hindi pumapanig sa mali. Mas mabuti na magrigodo na sa Senado at sana'y palitan na lamang Yun. kasalukuyang Senate President at ang dapat ipalit ay Palitan si na Rodante yan. Marcoleta dahil matapang at walang kinikilingan. Ah. Doon lang sa tama at binabatikos ang lahat ng mga buhayang politiko na kahit na inapi at kinuna ng pwesto ng mga kasama sa Kongreso Oo, no? ay matapang na nanindigan pa din sa tama at hindi nagpapasindak. Kaya panawagan naming taong bayan, karapat dapat siyang ilagay sa mataas na pwesto sa Oo. Senado. Alam nyo, nung napunta yan sa, yung sa Kongreso yan, di ba? Napag-initan, tapos inalis, tapos hindi siya kasali. Naalala mo, may iko-contempt sana siya na BBM vlogger. No? Parang nakakabastos na. Hindi pala siya pwedeng mag-contempt, no? Doon lang, medyo nakakadismaya lang yung nangyari nung hearing na yon. Sino hong nakapanood nun? Na kahit palang magsasalita si Sir Marcoleta ron, walang mangyayari, hindi siya pwede mag-contempt, di ba? Oh. Napanood ko yun, mga kapatid. 19 Congress yun noon. Pero sana ngayon, mapalitan na rin yung mga buaya sa ngayon 20th Congress na, sana lang maalis yung mga sira-sira ulo dyan. Yung mga kurap-kurap, walang ginawa kundi kumain ng pera sa lapi. Matapang na pinatunayan naman ito at nagbigay ng opinyon ng batikang journalist at solid Ay, DDS ito. na si Jason Sa kanyang FB account. Ayon pa sa kanya, "Hello Batasan, you have a problem." Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman, "Look what you have done for being brazely arrogant. You just made a small fry party list representative, a giant national political figure, and a political hero." Attorney Rodante Dizon Marcoleta, representative sa GIF Party List, inalisa ng posisyon sa 19th Congress, inalisa ng Ooh. membership sa iba't ibang committee, dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan, Oo. inalisa ng karapatan na makagsalita o makibahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom. Biruin mo, pagka kinakampihan mo yung Duterte, o sabihin na natin hindi kinakampihan, sinasabi niya lang yung tama at karapat dapat. Pero wala eh. Diba? Pinagtutulungan siya At doon. higit sa lahat, hinamak ng gusto nang hindi man lang binigyan Yes. at pinagkaitan ng hopya. Masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pangbubusabot sa kanya. Look at him now. Naging pangbansang simangot, tagapagtanggol ng most trusted and most loved Vice President and elected by 32 million Filipinos, Attorney Sara Duterte. The 1987 Constitution and the law. Isa na siyang senador. Posisyon na minsan miniti at inambisyon ni Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi niya napagtagumpayan. Senator Rodante Dizon Marcoleta, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, in the Republic of the Philippines, member of the upper chamber of the 20th Congress. Hello Batasan, you have a problem. And go. Eto na nga si Marcoleta. Teka lang po Sir Banatbay, minimitihi din pala to ng mga ibang kongresista. Lalo yung mga bua-buaya, Totoo nga pala talaga yung kasabihan na kapag ang inaapi, inaangat ng Panginoon. Ang laking ebidensya nito. Oh. Si Sir Marcoleta ngayon, posible pang maging Senate President. Eh di nga yung mga nang-aapi. Magiging Senate President. Yo, palakpakan. Nako po, patindi. At si VP Sara Duterte ay naniniwala din na merong nanalo ang Duterte. Nako po. Oo naman. Matindi talaga ang mga bitawan na gaganap ngayon sa politika, Talagang mainit na mainit. Anyway, pag-usapan na po natin. Simulan na agad natin yan kasi ngayong daw panahon na ito ay may nabubuo ng Duterte Block. Yung palakpakan. Duterte Block sa Senado. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin nito, yung puwersa nila lumalakas sa loob ng Senado at maaring maghalal ng Senate President. Maganda yan, di ba? Kasi alam nyo, mga kababayan, ang Senate President po kasi marami yung papel yan, marami yung trabaho yan. Isa na nga daw po dyan ay yung pagbibigay ng chairmanship doon sa mga komite na maghihiring, didinig ng mga batas at kung ano-ano pa. So napaka-importante ng isang Senate President, 'di ba? Kasi doon halimbawa, i-assign si Marcoleta as chairman of this, chairman si ganito, 'di ba? Mas maganda pa kung si Marcoleta mismo yung Senate President. At meron pang iba na lumalabas na pangalan na pro-Duterte rin. Naku, kaya napakaganda ho talaga. Pakinggan ho natin itong balitan to, ha? Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang
ang mangyayari dito. Okay, pasok. Oh. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Bloc ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Bloc. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan. Nako, eto patay tayo dyan. Malupit ito. Hindi, alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman nila, pro kayo, tano kayo. Bakit kayo? Diba sinabi nyo nun, pro Marcos, kayo nangyari. Nga. Oh. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD. Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. O, di ba? Isipin nyo na lang, no? Kahit hindi na sila ayos or hindi na sila kaalyado ni Pangulong Duterte, di ba? Dati Cayetano at saka Duterte, no? Kahit di na sila magkaalyado, eto naman si Cayetano, nakikita ko, gusto niya pa rin pumatas. Gusto niya pa rin due process. Kumbaga standard pa rin. Gusto niya ganito. Walang daya, walang bahid na kahit anong negatibo. Gusto niya patas, no? Kung ito man ang magiging Senate President, pabor din ako. Okay din to, no? Hindi to tumitingin kung kalaban o hindi. Dapat nga sabihin niya, wala na akong pakialam dyan. Hindi ko naman nakaalyado yan. Pero si Peter Cayetano, di ba? Siya ang unang nagsalita bago si Madam Amy. Etong maman to kasi, matalino ito, abogado ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan. Diba? Itama natin. Let us not play politics. Itama natin yung mali. Kaya maganda rin ho ito. Pwede rin ho ito. Ha? Kung hindi man si Marcoleta, pwedeng ito. Kasi ito, alam naman natin, katandem ni PRRD ito. Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Subiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Naku, maganda din yan. Palitan na yan. Grabe, ang taba. Ay, sorry. Mali. Okay. Ang kulit. Busog na yan. Yan. So, ganda pa yan. Busog na yan. Dapat na talagang palitan ho yan. Double term, no? Busog na yan. Hindi sa pagkain, kundi sa maraming budget. Hindi, alam mo mga kababayan, ha? Eto lang, baka akala nung iba, naku, napaka-imposibleng palitan yan. Ang dami po niyang, alam mo na, daming nakinabang dyan. Pero tandaan ninyo, sino ang nagsalita? Si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang nakagawa ng isang matinding kudita sa loob ng Kamara. Kung maaalala niyo yung kay Pantaleon Alvarez at saka yung kay Gloria, ang lupit nun. Bakit? Si Pantaleon Alvarez, bata ni PRRD yun . Pero nagawa niyang kumbinsihin ng Senado, ang Kamara, ang mga congressman, na tanggalin si Alvarez at ipasok si GMA, di ba? So, anong ibig sabihin? Naku po. Pwede rin, no? Para matapos na yung gulo, ipakancel na yung impeachment kay VP Sara. Tandaan ninyo, may alyansa pa po yan. At saka sa matinding ginawa niyan during the campaign, sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na . Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Yung iba, hindi nakakampi, yung iba bumibitaw, lumilipat na. Palubog na kasi yung bangka . Bangka ng Marcos Romualdez, palubog na. Ang baba na ng trust rating, ito nga negative . Di ba? So, 1% na nga lang sa kanya, nadagdagan na naman yung taon, wala na, negative na. Ay, nako! Okay, siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Lagi niyong tatandaan, doon tayo sa kabutihan. Salamat sa inyong mga malalawak na pag-iisip, mga subscriber ko.
Mabuti na lang may mga subscriber akong ganyan na talagang malawak din ang pag-unawa. Yung iba kasi, no, medyo maliit lang ang pag-unawa at hindi sila makaintindi sa mga nangyayari. Kumakampi pa rin sila doon. Kahit yung iba nagtatalunan na dahil lumulubog na daw yung bangka. Napakagandang example yun. Kasi nga wala na, lubog na talaga eh. Wala naman na nagagawa. Pag yan, wala nang maibigay sa mga vlogger doon sa kabila. Ito sa mga kuya ko doon sa kabila, no? Wala naman personalan. Love ko pa rin yung mga yan eh. Pag wala nang maibigay, sigurado babaliktad din tong mga to. Tingnan natin. Malay mo baka mali ako. Alright!